Magandang gabi po mga minamahal na mga kapatid, mga kaibigan at mga kababayan na laging sumusubaybay sa ating programang Ang Tinig ng Reformasyon. Sa muli ay tayo po ay nagbabalik sa ating programa upang ipagpatuloy natin ang ating ginagawang Bible Study Series tungkol sa mabuting balita ng kaligtasan. Aking binabati po ang lahat na nakikinig ngayon sa ating programa sa radyo. Binabati ko rin ang mga nanonood ngayon at nakikinig sa ating naka-live po sa Facebook. Okay, so binabati ko kayong lahat and I'm welcoming you to join us dito po sa ating gagawin na pag-aaral ngayong gabi. At upang maging maayos at matagumpay ang ating gagawin na pag-aaral, ay isangguni po natin ang ating pag-aaral sa kamay ng Panginoon sa pamamagitan po ng panalangin. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos sa kaitaasan po ng mga langit, kayo po ay aming pinupuri, sinasamba at pinapasalamatan, sapagkat kayo po ang Diyos na lumalang sa amin at pinagmumulan ng lahat ng mabubuting mga kaloob. Maraming salamat po sa pagkakataon na kami makapag-aral ngayon at aking dinadalangin na buksan niyo po ng ang pangunawa ng bawat isa sa amin sa magitan ng tulong ng inyong banal na Espiritu upang aming lubos na maintindihan ang paksa na aming pag-aaralan ngayong gabi, na ito po ay magkaroon ng magandang impact o resulta sa aming buhay. Pagpatawad niyo kami sa anumang mga pagkakasala namin at protektahan niyo po ang lahat na mga kaibigan at mga kapatid na nakikinig sa programa dito po sa umiiral ngayon na coronavirus. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. So tayo po ay magsimula na at magpatuloy sa ating programa. Ang paksa na pag-aaralan po natin ngayong gabi ay tungkol po sa paglaya sa maling aral ng walang hanggang pagpaparusa. Matagal nang umiiral ang aral na ito at marami sa mga nag-aangking mga Kristiyano ang naniniwala dito, na kung tawagin sa English ay eternal torment for the wicked. Sa Tagalog naman ay walang hanggang pagpaparusa para sa mga masasama. Ayan po yung isang doktrina na umiiral ngayon at marami po ang naniniwala maging sa mga tinatawag na mga Kristiyano. Ang aral po na ito ay isa sa mga aral na umusbong mula sa maling aral ng immortality of the soul o yung tinatawag na kaluluwang walang kamatayan na ating pinag-aralan sa nakalipas, at ating napatunayan na ito ay hindi po aral ng Biblia. So ang doktrina ng immortality of the soul ay nagtuturo na ang tao daw
ay may kaluluwang hindi namamatay na nananahan sa loob ng kanyang katawan, na kapag ito ay humiwalay sa katawan, ang tao ay mamamatay at ang katawan ay magbabalik sa alabok ng lupa na kanyang pinanggalingan. Ang kaluluwa daw naman, kahit na ito ay humiwalay sa katawan, ay may sariling malay, may sariling pag-iisip at may sariling damdamin, at may kakayahan na makakita, makarinig, makadama at makagawa ng mga bagay na higit pa sa ginagawa ng ordinaryong tao. Ang tanong, kapag ang isang tao ay namatay at ang kanyang katawan ay nagbabalik doon sa lupa, saan naman po pupunta daw itong kaluluwa? Ayon sa aral ng naniniwala doon sa immortality of the soul. Okay. Sa mga naniniwala ng reincarnation, kagaya ng mga Buddhist, Hindus, at saka yung sa Japan, yung mga tao sa Japan, ang kaluluwa, pagka wala na yung katawan, nahiwalay na siya sa katawan at namatay na nga yung katawan na nalibing, ang kaluluwa na ito ay maghahanap ng panibagong katawan na kanyang papasukan uli. Ayan. At siya ay maipapanganak muli bilang isang tao, bilang isang hayop, bilang isang ibon, o bilang isang kahoy. Well, yung iba hindi naniniwala na pwedeng pwedeng ma-reincarnate ang kaluluwa sa kahoy. Pero may mga pagano na naniniwala na ang mga kahoy may din yan. Mga kahoy, mga hayop, may mga kaluluwa din yan. Hindi lang tao. Ayan. So, ganyan po ang paniniwala ng mga naniniwala sa reincarnation. And usually, ito yung mga pagano. Ngayon, dito naman sa panig ng mga Kristiyano, iba naman, hindi sila naniniwala sa reincarnation. Ganito po ang paniwala nila. Ang mga iba't ibang grupo ng Protestantismo ay naniniwala naman na ang mga Kristiyano, kapag sila'y namatay, ang kanilang katawan ay magbabalik sa pagkaalabok. Ngunit ang kanilang mga kaluluwa ay pupunta sa langit at mabubuhay ng walang hanggan doon. Sa kabilang banda, naniniwala sila na ang mga hindi Kristiyano, kapag sila'y namatay, ay magbabalik ang kanilang katawan sa pagkaalabok. At ang kanilang kaluluwa ay dadalhin sa impyerno. At doon ay paparusahan sila at pahihirapan sa walang hanggan. Ayan, naman ang kanilang paniniwala. Ibig sabihin na ang kanilang kaluluwa ay hindi kailanman mamamatay, kundi maghihirap sa walang hanggang panahon. So ang ibig sabihin, hindi po kamatayan ang parusa ng mga masasamang tao, kundi walang hanggan na paghihirap doon sa impyerno. So meaning, they will be tormented or tortured continuously without hope of relief. Ayan. Kung gaano kahaba yan, there is no limit. You cannot measure how long, kung kailan sila na pahihirapan doon. Hirap na hirap sila, pero hindi sila mamamatay. Dahil nga, to be consistent doon sa kanilang turo na ang kaluluwa ay hindi pwedeng mamatay. Ayan. So para naman sa mga kapatid natin na mga Katoliko, ito hindi siguro alam ng ibang mga Katoliko, pero batay doon sa mga sa opisyal na paniniwala ng relihiyon na yan, kapag ang isang Katoliko ay nabautismuhan at kung sa buhay sa kasulukuyan ay lubos siyang nalinisan at napabanal, kung siya ay mamamatay, ang kanyang katawan ay magbabalik sa pagkalupa. Ngunit ang kanyang kaluluwa ay pupunta sa langit at makiisa sa Diyos doon. Yun. Ibig sabihin, yun ay para lamang doon sa mga yung nabuhay na banal dito sa lupa. At naabot nila yung kumpleto na natawag na complete purification. Pag kumpleto ang kanilang purification, pag sila'y namatay, diretso po sila yun sa langit. Ngunit kung ang isang Katoliko ay namatay na hindi pa siya lubos na malinis, at mayroon pa siyang mga kasalanan na hindi pa napapatawad, ang kanyang kaluluwa daw ay pupunta muna doon sa purgatory
at doon ay susunugin ng apoy ang kanyang mga karumihan upang siya ay lubos na madalisay at nang sa ganon ay dadalhin na siya sa langit. Doon sa pagdadalisay sa kanya sa pamagitan ng apoy, maghihirap siya. Pero hindi daw kasing tindi ng paghihirap ng tao doon sa impyerno. So maghihirap din sila sa purgatory sa pamamagitan ng apoy, ngunit pagsamantala lamang ang kanilang paghihirap doon hanggat sa malinis at madalisay ang kanilang kaluluwa. At kung gaano katagal ang tao doon ay depende doon sa dumi ng kanyang katawan, yung dapat na malinisan. Kung marami siyang mga kasalanan na dapat pagbayaran, kasi ang tawag nila doon, ibig sabihin kailangan magbabayad siya. Pagbabayaran niya yung mga kasalanan niya. So kung marami siyang dapat pagbabayaran, mas matagal siya doon bago siya maalis at pupunta sa langit. Mas mahaba yung paghihirap niya. Pero kung siya po ay kaunti lang yung pagbabayaran niya, hindi siya magtatagal doon. Kasi madali lang yung paglilinis sa kanyang kaluluwa. Pagkatapos, pag malinis niya, dadalhin na siya doon sa langit. So, yun po ang kanilang aral. Sa kabilang banda, ang mga taong hindi maliligtas sa langit ay dadalhin ang kanilang kaluluwa sa impyerno at doon ay parurusahan sila at pahihirapan sa walang hanggang panahon. So, katulad lang din ng paniniwala yan ng protestante na yung mga masasama, hindi maliligtas, sila daw po ay dadalhin doon sa impyerno. Pero ang dadalhin doon sa impyerno, hindi yung tao, kundi lang yung kaluluwa lang. Yan. Kasi yung tao, tandaan natin, yung tao ay binubuo ng katawan at saka yung hininga. Yan po. Ngayon, sa kanila, hindi naman yung hininga yung dadalhin doon sa impyerno, hindi naman yung katawan, kundi yung kaluluwa. Yun na nga ang doon na pinag-aralan natin na wala namang third element ang tao. Kasi dalawa lang naman yun, yung katawan na galing sa lupa at saka yung hininga na galing sa Diyos. Okay. So yung pinag-combine na ito na katawan plus yung hininga na tao, ito yung tinatawag sa Bible na kaluluwa. Pero ang sa kanila kasi iba nga yung kanilang idea eh. Kasi ang idea nila ay merong kaluluwa sa loob ng katawan na hindi namamatay. Yun daw yung pag namatay ang tao, yun yung dadalhin sa impyerno kung masama, dadalhin naman sa langit kung matuwid, dadalhin naman doon sa purgatory kapag medyo hindi gaanong matuwid, hindi naman gaanong masama. Yan, doon muna siya. Ayan. Yung iba, ang inaakala ng iba doon na yung hininga ng buhay, yun yung kaluluwa, ang understanding ng iba. Yung iba naman hindi maniwala. Kasi alam nila na yung namang hininga ng buhay, wala namang personality yun, walang isip, walang damdamin. Okay. So, yan po. Sa puntong ito ay nais kong sabihin sa inyo na ang doktrina ng eternal tormenting of the wicked ay hindi po aral ng Bible. Tulad din po ng yung sinasabing immortality of the soul, na hindi din po aral ng Bible yan. So ito naman, yung eternal tormenting of the wicked, umusbong lamang doon sa aral ng immortality of the soul. At dahil mali nga yun, so mali din itong umusbong doon na paniniwala. So pareho po yan na hindi aral ng Bible. Ngayon, mahirap tanggapin ng iba na hindi mali kasi nga akala naman ng nagpo-promote nito, pinilit nila na sinasabi na yan ay biblical doctrine daw. At sa ating pag-aaral ay titignan natin yung mga ginagamit nila na basehan na meron daw eternal na torment o eternal na paghihirap ang mga kaluluwa na hindi mamatay-matay. Okay.
Pero hayaan ninyo na aking ibibigay sa inyo ang ilang katotohanan mula sa Biblia na magpapatunay na yun pong masasamang mga tao ay hindi totoo na maghihirap doon sa impyerno yung kanilang kaluluwa na walang katawan, kundi yung kaluluwa na disembodied spirit ang tawag doon, na mapahihirapan daw sila doon sa impyerno ng panahong walang katapusan. Hindi rin mamatay-matay. Wala pong ganon. Pakikita ko po sa inyo mula sa Biblia na wala pong ganon. Okay. Una, dapat nating malaman na ang bawat tao ay binigyan ng laya na pumili ng isa sa dalawang bagay, ang buhay at ang kamatayan. Basahin po natin ang Deuteronomy 30 verse 19. Aking tinatawagan ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa inyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan, ang pagpapala at ang sumpa. Kaya't piliin mo ang buhay upang ikaw ay mabuhay, ikaw at ang iyong binhi. So yan po. So sa harapan ng tao, ang pinapaharap ng Diyos ay dalawang bagay, buhay at kamatayan. Dito sa buhay, pagpapala. Dito sa kamatayan, sumpa. Ayan. So, yan po ang dalawa lang ang pinagpipili. Either na pagpapala, which is buhay, o kaya sumpa, which is kamatayan. Yan po ang ipinaharap sa tao. At kung sa ano ang mangyari, magiging kahinatnan ng tao, depende po kung ano ang pipiliin niya. Kung pinili niya ang buhay, doon siya mabubuhay. Pag pinili niya ang sumpa, mamamatay siya. So wala po dito, walang third choice na binigay na, halimbawa ito, buhay, ito naman kamatayan, ito ay eternal torment. Wala Dalawa lang ang pinagpipilian dito. Walang third choice. So tandaan po natin yan. Okay. Paano naman po ipinaliwanag ni Jesus ang dalawang hantungan na inihaharap ng Diyos sa bawat tao upang pagpipilian? Okay, ito, reinforcement dito sa aral ni Kristo nung siya ay nandito. Sa bagay, yung nagbigay ng aral kay Moses doon sa Deuteronomy 30 verse 19, si Jesus din yon. Pero hindi pa siya nagkatawang tao sa time na yon. Ngayon, nung nagkatawang tao, inulit niya. Kaya lang, medyo patalinghaga ang kanyang pagpapaliwanag. Basahin po natin ang Matthew 7 verse 13 and 14. Kayo'y magsipasok sa makipot na pintuan, sapagkat maluwang ang pintuan at malapad ang daang patungo sa pagkapahamak, at marami ang dooy nagsisipasok. Sapagkat makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti ang nangakasumpong doon. Yan. So sabi ni Jesus na may dalawang pagpipilian ang bawat tao. Ang isa ay ang makipot na daan na may makipot na pintuan, na ito daw po ay patungo sa buhay. At ang ikalawa ay ang malapad na daan na may malapad na pintuan na patungo sa pagkapahamak. So malinaw po ang aral ng Bible na dalawa ang patutunguhan ng tao. Either na patungo sa buhay na walang hanggan o patungo sa kapahamakan. So tandaan po natin uli na walang sinabi na may daan na patungo sa walang hanggang paghihirap. Again, two choices lang dito. There is no third choice ang inoffer ni Jesus na merong choice na pwede yung maghirap ka ng walang hanggan. Wala po. At saka remember, ito pong sabing pagkapahamak, this is not equivalent to eternal torment or eternal suffering. Hindi po yan. Malayo po yan. Pero, ini-equate nila yung kapahamakan doon sa yung eternal na paghihirap mo sa impyerno. Yun po ang unawa kasi ng iba. But hindi po yun ang tinutukoy ng eternal kapahamakan. Ayan. So, dadako naman tayo doon sa ikalawang punto o katotohanan. Tapos na tayo dito sa unang katotohanan na magpapatunay na hindi po aral ng Bible ang turo na ang hindi pumili ng buhay na walang hanggan ay pupunta sa walang hanggang paghihirap.
Sapagkat ang aral ng Biblia, yung hindi po pupunta sa buhay na walang hanggan, sila po ay pupunta sa kapahamakan o kamatayan. Hindi doon sa walang hanggang paghihirap. Okay? Ang ikalawa ay ang katotohanan na ang buhay na walang hanggan ay ipinangako ng Diyos para lamang sa mga sumasampalataya kay Jesus at sa mga taong matuwid. Wala pong pangako ang Diyos na buhay na walang hanggan sa mga masasama, kundi sila ay pupunta sa walang hanggang kaparusahan. Okay, tandaan po ninyo yan isa po. Ang idea kasi ng eternal torment, pareho, okay, pareho yung manampalataya at saka hindi manampalataya na magmamana ng buhay na walang hanggan. Kasi pareho silang mabubuhay na walang hanggan ang kaibahan lang kung saang lugar sila mabuhay na walang hanggan. Yun po ang tandaan natin yan mga kapatid dito sa aral na ito. Kaya sinasabi natin na mali. Kasi ang proposal nila, yung matuwid, yung mananampalataya ay mabubuhay ng walang hanggan, yun ding masama, mabubuhay din na walang hanggan. Yun po ang kanilang plataforma o aral. Ang pinagkaiba lang ng dalawa, kung saan mo i-spend yung eternity, yung eternal life. Doon ba sa panig ng Diyos o sa impyerno? Yan. So, makikita natin dito na hindi po yun ang aral ng Bible. Kasi ang aral ng Bible, yun lamang mag-enjoy ng buhay na walang hanggan, yung magkaroon ng buhay na walang hanggan, ay ito lang mga nananampalataya at saka yung mga matuwid. Yung masasama, wala pong pangakong buhay na walang hanggan para sa kanila. Either in death or in either in hell. There is no promise of eternal life for the wicked to live eternally in hell. Kahit na magsasuffer sila, wala pong ganun na pangako sa kanila. So, basahin po natin ang basehan kung na sinasabi natin na yung eternal life is only for the righteous, only for the good, and not for the wicked. Okay. Matthew 25 verse 31 to 34, verse 41 and 46. Basahin po natin. Datapwat pagparito ng anak ng tao na nasa kanyang kaluwalhatian, nakasama niya ang lahat ng mga anghel, kung magkagayoy luluklok siya sa luklukan ng kanyang kaluwalhatian, at titipunin sa harap niya ang lahat ng mga bansa, at sila'y bubuk din niya, na gaya ng pagbubukod-bukod ng pastor na sa mga tupa at sa mga kambing. At ilalagay niya ang mga tupa sa kanyang kanan, datapwat sa kaliwa ang mga kambing. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari sa nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama. Manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. Kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan, na inihanda sa dyablo at sa kanyang mga anghel. Yan. Verse 46. At ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan, datapwat ang mga matuwid ay sa walang hanggang buhay. Okay. Sa English ng 46 sabi, and they shall go away into everlasting punishment, but the righteous into eternal life. So, muli, dito, pinapatunayan na naman na dalawang grupo lang ang mga tao ang binabanggit dito. At saka dalawa din ang hantungan ng mga tao ang binabanggit dito. Ang mga taong nasa kanan na mapalat at ang mga taong nasa kaliwa na sinasabi sinumpa. So, ano ang tatanggapin ng mga nasa kanan na tinawag na mga pinagpala at matuwid? Ang sabi po ay eternal life o walang hanggang buhay. Malinaw po yan na binanggit sa verse 46. Saan nila namnamin ang buhay na walang hanggan? Doon sa kaharian ng Diyos. Kaya po sabi ng verse 41, kung magkagayoy sasabihin
naman niya sa mga nasa kaliwa, dito tayo sa verse 34. Kung magkagayoy, sasabihin ng hari na nangasa kanyang kanan, magsiparito kayo, mga pinagpala ng aking ama, manahin ninyo ang kahariang nakahanda sa inyo, buhat ng itatag ang sanglibutan. So, tatanggapin po nila ayon sa verse 46 ang eternal life, at doon nila po ikabuhay yung eternal life, i-enjoy nila doon sa kaharian. Ayan. Yan po ay para doon sa mga matuwid na nasa kanan. Doon naman po sa mga nasa kaliwa na tinawag na mga sinumpa, ano naman po ang kanilang tatanggapin? Ang sabi po ay walang hanggang kaparusahan. Okay, kaya sabi po dito sa verse 41, kung magkagayoy, sasabihin naman niya sa mga nasa kaliwa, magsilayo kayo sa akin, kayong mga sinumpa, at pasaapoy na walang hanggan. Sa verse 46, at ang mga ito'y mga paparoon sa walang hanggang kaparusahan. So ano ang tatanggapin ng mga sinumpa? Walang hanggang kaparusahan. Saan nila ito mararanasan? Doon sa walang hanggang apoy. Okay, so dalawang destinasyon ng dalawang grupo ng mga tao. Isa ang yung pinagpala, pinili na ang buhay, so doon sila sa buhay na walang hanggan. Yung isa naman na grupo, pinili naman nila yung sumpa, kaya doon po sila sa apoy. At ang tatanggapin nila ay yung walang hanggang kaparusahan. Mapaparusahan po sila doon sa apoy. Dito po, ang unawa naman nitong mga promoters ng eternal torment na doktrina, ang unawa nila doon sa eternal punishment ay yung pahihirapan ka ng walang hanggan. Walang hanggan na ikaw ay pahihirapan at wala kang kamatayan. Paghihirap lang. Yon po ang kanilang yung unawa nila. At masasabi ko po sa inyo na mali po yun. Hindi po yun yung ibig sabihin ng eternal punishment. Pag sinabing eternal punishment, ano po ang ibig sabihin nun? Basahin natin ang 2 Thessalonians 1 verse 9. Who shall be punished with everlasting destruction. So yun palang everlasting punishment is everlasting destruction. Yan. Yan yung punishment doon na everlasting. Kaya sabi dito, who shall be punished with everlasting destruction. Sa Tagalog, ang parusang igagawad sa kanila ay walang hanggang kapahamakan mula sa presensya ng Panginoon at sa kanyang dakilang kapangyarihan. Ayan. So malinaw po rito mga kapatid na ang eternal punishment o walang hanggang kaparusahan na igagawad sa mga hindi maliligtas ay eternal destruction o walang hanggang kapahamakan at hindi eternal suffering o eternal torment, na kung saan ang tao ay pahihirapan sa walang hanggang panahon na hindi namamatay. Mali po yun, hindi po yun yung meaning o idea behind the expression eternal punishment or eternal destruction. Ayan. Hindi yun po. So ano ba ang ibig sabihin ng everlasting destruction? Kung everlasting destruction, pag sinabing destruction, kapahamakan, pagkawasak ang ibig sabihin nun. So ang i-describe doon is the result of the action, not the process of destroying that is eternal. It is not the process of destroying that is eternal, but it is the end result of that is destruction that is eternal. Yun po ang dinidescribe doon na eternal. So ganito po, magbigay tayo ng halimbawa para medyo madali nating maintindihan. Doon sa amin sa Baguio, ay may pinatayo noon na malaking hotel na ang tawag ay Hilltop Hotel. Doon sa sa Hilltop kasi yun
Hilltop Hotel ang tawag. Noong nagkaroon ng lindol noong 1991 ay maraming crack sa building. Kaya't nagkandak ang City Engineering's Office ng inspection at na-declare nila ang hotel na unfit for occupancy. So linagyan nila, pinaskilan talaga nila doon ng unfit for occupancy. Pagkatapos, nirecommend nila doon sa sa council na i-declare yun na building na unfit for occupancy at saka kumuha ng order na yan ay i-demolish. So yan po. So the city government condemned the building for complete demolition or complete destruction. Yan, kasi unsafe talaga yon na lugar at hindi pala dapat talaga itayo doon sa lugar kasi delikado yung area na yon. Yan, hindi dapat na mapatayuan ng ganun kalaki na building. Yon po ang halimbawa ng eternal destruction, yung natawag na complete destruction. O, tingnan natin pag sinabing complete destruction. Ano ba ang doon dinidescribe ng modifier na complete? Yung destruction. Okay, hindi yung hindi yung process ang continuous. So ganito rin dito sa sinasabing eternal destruction. Yung minomodify ng adjective na eternal ay hindi yung process of destruction, but the destruction itself. Okay. So paano po nila ginawa yung complete destruction doon sa building? Pag sinabing complete demolition o complete destruction, ibig sabihin na wawasakin talaga ang buong building at walang ititira na maiwan na isang kwarto ng hotel. Buong building talaga yan. I-demolish talaga yan. So hindi yung continuous na binabagbag, na dinidemolish, na hindi matapos-tapos ang demolition kasi continuous ang demolition na para bang patuloy na binabagbag mo pero hindi man lang hanggang eternity ay hindi mawawasak yung buong building dahil continuous yung process ng pag-destroy. Hindi po yun, hindi po ganon mga kapatid. Totoo na may duration po kung paano isasagawa yung demolition. Pero pag natapos na demolish na yung buong building, stop na yung pagbabagbag. Kasi ano pang babagbagan mo nabagbag na, nawasak na lahat. So, yun. Pagkatapos ng complete destruction na yon, makikita mo pa ba yung building? Wala na, hindi mo na makikita yung building na hotel. Kasi completely na nasira na nawasak na. At saka ang ginawa pa nga doon, hinakot talaga yung mga debris doon, yung mga bato, yung mga lahat ng parts ng doon, hinakot talaga yan kung saan dinala. Kaya after yung complete demolition, pag titignan mo, wala na. Kaya kung pupunta kayo ngayon doon, wala na kayong makikita na hotel, Hilltop Hotel, completely na naalis. Ayan, walang-wala na. Yon po yung ibig sabihin ng complete destruction. Dito naman sa eternal destruction, pag natapos yung destruction na yon sa mga tao, hindi mo na rin makikita yung tao. Kasi destroyed na completely destroyed na yung tao. Hindi mo na siya makikita. Kaya hindi tama po yung sabi nila na yung eternal destruction ay nandun lang yung kaluluwa, sinusunog lang, naghihirap, pero nandun pa rin. Every year, kung every year halimbawa ay bibisitahin mo, titignan mo, every year pagdating mo doon, nandun pa rin yung tao na naghihirap. Never na nawawala siya. Ibig sabihin, hindi yun yung idea ng complete o kaya eternal destruction, mga kapatid. So alisin po natin yan sa ating isipan na yung eternal destruction, yung everlasting punishment, means that the soul who is brought to hell will be tortured forever without dying. Hindi po tama yun.
Pag sinabi na ang tao ay susunugin, masusunog talaga yan. And then, pag sinabing eternal destruction, pag na-destroy na siya, wala na talaga siya. Yun po ang ibig sabihin. Tulad nga ng halimbawa ko na complete destruction of the hotel, after na na-implement yon, hindi mo na makikita yung hotel. Ayan po ang example noon. So ganon din sa mga tao na paparusahan ng walang hanggang kaparusahan. Ang sabi ng Romans 6:23, ang kabayaran o kaparusahan ng kasalanan ay kamatayan. Kaya't ang mga taong paroroon sa apoy na walang hanggan ay parurusahan at totoong maghihirap sila, subalit ang kanilang paghihirap ay hahantong sa kanilang kamatayan. Nakita niyo yung pagkakaiba? Yung pagkakaiba doon sa sinasabi na natin na human teaching na eternal suffering, eternal torment, hindi po yan biblical. Ang sabi ng Bible, ang eternal destruction, it will end up to death. Kasi the penalty of sin is death. Yan. So how do we know that the wicked that goes away into everlasting punishment shall not live forever in hell, but will end up in death? Kasi binanggit ko na yan kanina. Okay, dadagdagan natin ng ebidensya para masarado. Kasi baka meron pa dyan yung mga na medyo nag-aalanganin pa. Ayaw pa nilang tanggapin. Kasi nananatili pa yung kanilang idea. At naghahanap sila ng mas matibay pa na ebidensya para makumbins sila na talagang yung mga tao na masasama na dadalhin doon sa impyerno at susunugin sa apoy, once na sila po ay namatay na, ay mawawala na sila. They will not be there to suffer torment forever. Hindi po yan. Okay. Bakit natin alam na they will end up in death? At hindi sila patuloy na continuously nga they will be tormented without dying, but that they will end up in death and they will be no more. Dahil sabi nga ng Matthew 25:46 yung kanina, na these shall go away into everlasting punishment, but the righteous into life eternal. Okay, yung righteous lang po ang merong eternal life. Okay, so na-explain ko na kanina. Pero susuportahan natin. Ayon doon sa John 3:16, only those who believe in Jesus Christ shall not perish, but they have everlasting life. So there is no everlasting life for the wicked. Tandaan po natin yan. There is no promise of eternal life for the wicked. Yan. Only the righteous are promised eternal life. Therefore, the wicked, if they will go to hell, cannot live forever in hell. Because there is no promise of eternal life for them. They will end up in death. Yan. Ikatlo, sabi ng Psalms 37 verse 20, and the wicked shall perish. Anong tawag doon? Ang mga masasama ay mawawala, mawawaglit. Pero tandaan niyo ito, how will they perish? Okay, may comparison na ginamit dito. The wicked shall perish as the fat of lambs. They shall consume. Okay. Fat of lambs. Ay, ibig sabihin, yung lambs ito, yung kordero, yung kordero na bata. Yung taba ng kordero na bata pa, pag sinunog mo yan at na-consume, nandyan pa ba? O wala na? Sinubok nyo ba na magsunog ng taba? Pag sinunog mo yung taba at nasunog, mawawala na yan. Hindi mo na makikita yung taba after na nasunog. Ganon daw po yung wicked. The wicked shall perish as the fat of lambs. They shall consume. Kaya pag susunugin mo ngayon itong mga wicked doon sa hellfire, they will be consumed, syempre. Masusunog yan sila. Pero bakit
nag-persist pa rin yung idea nitong mga tao na yun daw masusunog sa impyerno ay hindi, they will not perish, but they will continue to live. Nevertheless, in suffering. Kasi nga, yung idea nila, yung dadalhin daw sa impyerno, ay yung yung disembodied spirit, o yung kaluluwa na walang katawan, na wala namang forma, yung daon dadalhin dun na susunugin. Pero mga kapatid, hindi po. Ang susunugin sa impyerno ay yung mga taong may katawan. Yan po ang totoo niyan. Kasi bago po dadalhin doon sa impyerno yung mga mga wicked, sila po ay bubuhayin. At pag sila'y nabuhay na meron na silang katawan, saka po sila doon idadalhin sa impyerno. So hindi po totoo yung sabi kasi nila na pag namatay yung tao, yung kaluluwa niya, pag masama siya, yung kaluluwa niya ay diretsong dadalhin doon sa impyerno. Hindi po. Wala pong kaluluwa na diretsong dadalhin doon sa impyerno pag siya namatay. Kasi nga ganito, dalawa ang komposisyon. Tao, yung katawan at saka yung hininga. Kahit tawagin mo pa na kaluluwa yung hininga, hininga pa rin yun. Etong katawan, babalik sa lupa, itong hininga na ito, babalik sa Diyos. Whether itong tao ay wicked or righteous, yung kanyang hininga, babalik sa Diyos. Wala namang sinabi doon na yung hininga ng mga matuwid ay babalik sa Diyos at saka yung hininga ng mga wicked ay pupunta sa impyerno. There is no such thing. Wala pong talata na kahit kaputol man lang na magsasabi ng ganun. Kaya yan ang matibay na ebidensya po na hindi tama talaga yung doktrina na yan. Okay. Tuloy natin. Ito pa. Jeremiah 10 verse 11. Even their gods that have not made the heavens and the earth, even they shall perish from the earth and from under this. Tingnan nyo. Etong mga taong masasama na sinasabi dito, gumagawa sila ng mga natawag na mga rebolto na Diyos-Diyosan. Tapos sasambahin nila. Ayan. Silang mga tao na gumagawa ng ganito, Diyosan na kanilang ginawa, pare-pareho sila na they shall perish. Kung paano na mawawala itong ginawa nila na Diyos-Diyosan, ay sila din ay mawawala na ganon din. They shall perish together. Okay. So halimbawa, sabi dito sa Jeremiah 10, kung babasahin niyo yung context, yung tao pupunta sa bundok, puputol ng kahoy, tapos alisin niya yung sanga, dadalhin niya yung puno, iuuwi niya, pagkatapos gagawa siya ng rebolto, pagkatapos luluhuran niya at sabi niya, ikaw ang Diyos ko. So kahoy yun yan, Diyos na yan. Pag susunugin itong kahoy na ito, halimbawa dalhin mo yung kahoy na Diyos-Diyosan doon sa impyerno, susunugin mo, ano kayang mangyayari? Mawawala o mananatili pa rin doon? Hindi yan mananatili. Kahit pa nga bakal, pag sinunog mo yung bakal, na-melt din yan So pag sinunog mo ngayon yung kahoy, magiging abo yan. Ako, alam ko yon dahil lumaki ako sa probinsya, ang ginagamit namin panggatong kahoy. Kapag sinunog mo talaga at pinanggatong mo yung kahoy, ang kalalabasan niya, mawawala yung kahoy, magiging abo. Hindi na yon siya kahoy. Ayan. So itong Diyos-Diyosan na ginawa ng mga tao, pag sinunog yan, magiging abo. Sila din daw na gumawa ng Diyos-Diyosan na ito, they will perish tulad ng mga Diyos-Diyosan na kanilang ginawa. So yon ang magpapatutuo na talagang ang mga wicked, they will not suffer eternally in hell. They will not be tormented forever in hell. Yes, they will be tormented there for some time, but they will not be tormented forever because they will end up in death. They will be consumed. Sabi nga doon, they will perish as the fat of lambs. Ayan. Another, Psalms 37 verse 10. Sabi dito,
Yet a little while, and the wicked will be no more. Though you look well at his place, he will not be there. Ano daw mangyayari kapag pinarusahan itong mga masasama ng everlasting destruction, eternal punishment? Ano ang mangyayari sa mga wicked? They will be no more. Okay. Ito mga kapatid, ang talatang ito ay hindi magkakatotoo kung ang mga wicked ay ilalagay mo sa apoy ngunit hindi sila mamamatay habang panahon. Pag sila ay nagsasuffer lang doon, tapos hindi sila mamatay-matay, they will not be consumed, ay magiging sinungaling na ito. Kasi sabi dito, yet a little while and the wicked will be no more. So, if the wicked will be no more, then that means they will be consumed. And they will not be there to suffer eternally, to be tormented forever in hellfire. Ayan po mga kapatid ang katotohanan dito. So every time na titignan mo ang pagtuto yung sinabi nila na hindi masusunog kundi magsasuffer lang doon. So kung every year bisitahin mo, tingnan mo, nandun pa rin. Iisipin mo, kailan kaya itong wicked na ito maging no more? Every time naman na dadalawin mo, nandun pa rin. Naghihirap lang. Hindi tama yun. There is no such thing as eternal torment for the wicked, mga minamahal na mga kapatid. Because napakalinaw dito ang sinasabi, yet a little while and the wicked will be no more. Though you look well at his place, titigan mo, hanapin mo siya doon sa lugar na kinalalagyan niya. He will not be there. Yan, napakalinaw. Wala na siya. Bakit? Nasunog na siya eh. Destroyed na. Kaya nga eternal destruction eh. Tulad nga ng sabi ko na hotel. Nung kinondemn and it was completely destroyed, complete destruction ang husga ng gobyerno ng Baguio City, nung natapos na sa katuparan yung order na yon, pupuntahan mo, wala talaga yung building, hindi mo na makikita yung hotel. Ganon din ang wicked. Once na ang wicked ay pinarusahan ng eternal destruction, you will go there and look and you will not find that wicked anymore. Yan po mga kapatid. Sa Noah Webster's Dictionary 1828, ang definition ng word na perish means to die, to lose life in any manner, to wither and decay. Ayan, so nakita mo yan. To die. To perish is to die. Kung buhay yung tao. Pero kung doon, kung halimbawa kahoy, to decay. Naman, ano ba yung decay sa Tagalog? Ma-decay. Okay. So yan po mga kapatid. Ang ibig sabihin, yung eternal destruction based on biblical teaching, yung everlasting punishment which is everlasting destruction, result in complete annihilation of the person. Yan po mga kapatid. Okay, dagdag pa. Revelation 21 verse 8 ito Ngunit sa mga duwag at sa mga hindi mananampalataya at sa mga kasuklam-suklam at sa mga mamamatay tao at sa mga mapakiapid at sa mga manggagaway at sa mga mapagsamba sa Diyos-Diyosan at sa lahat na mga sunungaling, ang kanilang bahagi ay sa dagat-dagatang nagniningas sa apoy at asupre na siyang ikalawang kamatayan. Okay, tandaan nyo po niyan mga kapatid. Yung dadalhin na mga tao doon na itong gumagawa ng mga kasamaan, dadalhin mo doon sa dagat-dagatang apoy na nagniningas sa apoy at asupre, sila po ay hahantong sa ikalawang kamatayan. Bakit tinawag na ikalawang kamatayan? Because one time in their life, they already died. Okay? Pero when they died, their soul, hindi yung meron silang kaluluwa na diretsyong pumunta doon sa impyerno, hindi po.
yung tao na yon, yung katawan niya bumalik sa lupa, yung hininga niya na tinawag ng ibang translation na kaluluwa o espiritu, pupunta sa Diyos, hindi pupunta sa impyerno. At pagkatapos, at the end of the 1,000 years, bubuhayin ng Diyos itong mga namatay na mga tao. Pagkatapos, hahatulan sila sa tinatawag na white throne judgment. Tapos, saka sila dadalhin doon sa impyerno. Pero ang mangyayari, kung basahin nyo ang Revelation chapter 20, once na nabuhay po sila, after yung 1,000 years, di meron na silang physical na katawan. Ngayon, matutuwa ngayon si Satanas kasi dumami na yung mga tao. Ngayon, ang mangyari, ang kaharian ng Diyos, yung Holy City na nasa Jerusalem, ibababa dito sa lupa. At pag nakita ni Satanas na nandito na yung Holy City at saka yung mga ligtas ay nandun na sa loob, hihikayatin itong mga tao na nabuhay na masasama, na mortal sila, na lulusubin nila, babakahin nila, sasabihin na, nakita niyo ba yung banal na syudad na yun? Dapat tayo nandyan. Sa dinami-dami natin na ito, kaya natin na lusubin, babakahin natin. Ito na yung last na final battle between Christ and Satan. Ito na after the 1,000 years. Mamandahin niya itong mga tao na babakahin nila. At kapag sila pinalibutan daw nila yung syudad na yon, basahin niyo diyan sa Revelation chapter 20 verse 13 yan hanggang sa 15. Pag pinalibutan nila yung kampamento ng mga banal at gusto nilang lulusubin, pauulanan ng Diyos sila ng apoy. Yan. At yun na yung tinatawag na apoy ng impyerno. Yan. At yun ang susunog sa kanila. So ang masusunog doon, mga taong may katawan, hindi yung sinasabi nila na kaluluwa na walang katawan daw ang pupunta doon. Mali po talaga yan, mga minamahal na mga kapatid. So yung death or destruction na kanilang makakamtan o kanilang mararanasan, that will end up in death. So once that the wicked dies and consumed by the fire, they will remain in that state of destruction forever. Mawawala na sila, kaya matutupad na yung sabi ng binasa natin kanina sa Psalms 37 verse 10, yet a little while and the wicked will be no more. Though you look well at his place, he will not be there. Wala na, kasi na-consume na eh. Ano pang ebidensya na makukonsume talaga yun? Basahin natin Revelation 20 verse 9. And they went up, ito yung sinasabi ko kanina, and they went up on the breadth of the earth and compassed the camp of the saints about and the holy city, and fire came down from God out of heaven and devoured them. Tandaan niyo yung word na devoured. Devoured them. Yung word na devoured in the Greek is katasteo. Katasteo, which according to Strong's Dictionary, yung Greek Lexicon Dictionary, means to utterly consume or utterly destroy. Yun ang meaning ng devoured. So yung apoy doon na ipapababa ng Diyos galing sa langit, yun po ang mag-consume, completely, utterly consume the wicked and destroy them. Ayan, so pagka yung na-consume ng fire, you will not find him anymore. Hindi, wala na siyang buhay. Wala na siyang buhay yung mga mako-consume ng apoy. Mamamatay na talaga sila. Meron tayong sample hindi pa nga eternal fire yung ginamit pero ito talagang yung na-devour talagang mamamatay. Leviticus 10 verse 1 to 2. And Nadab and Abihu, ito yung dalawang anak ni Aaron. They took each of them his censer and put fire therein and offered a strange fire before Jehovah, which he had not commanded them. Verse 2. And there came forth fire from before Jehovah,
and devoured them, and they died before Jehovah. So tignan mo, ang pag na-devour pala ng apoy, ang resulta doon, mamamatay. So lahat ng mga wicked, when they will be devoured by the fire from God out of heaven, they will also die. So wala pong walang tao na masama na they will be tormented forever by the fire of God. Wala po yan, mga kapatid. Meron tayong sample na binigay ng Bible sa mga katulad mangyayari doon sa wicked. Kasi hindi pa namang nangyayari ito, yung sabi doon that the fire na ibubuhos ng Diyos will devour the wicked. Hindi pa natin nakikita yon. Meron lang tayong sample doon na sa dalawang tao, si Nadab at Abihu. Pero merong comparison ang binigay dito ng Bible. Okay. Basahin po natin sa Jude chapter 1 verse 7. Ito daw yung sample ng punishment of eternal fire. Jude 1:7. Even as Sodom and Gomorrah and the cities about them, having in like manner with these, given themselves over to fornication and gone after strange flesh, are set forth as an example, suffering the punishment of eternal fire. Nakita nyo na. Yun daw pong mga tao sa Sodom and Gomorrah, ginagamit dito ayon sa Biblia, they are set forth as example. Sila yung halimbawa ng mga tao that they suffered the punishment of eternal fire. Ayan. Ang tanong, yung bang mga tao sa Sodom and Gomorrah, nung pinaulanan ng Diyos sila ng apoy, ay tuloy-tuloy ba sila na nagsasuffer pero hindi namamatay? Hindi po. They suffer for a period of time habang sila'y nasusunog. At hindi lang yung mga tao ang nasunog, pati yung mga buildings nila doon nasunog. Yung mga ari-arian nila doon nasunog. So, the whole place, the whole city was burned. Yan po ang nangyari doon. At yon ang sample. At wala pong natirang buhay sa mga taga Sodom and Gomorrah. Ito daw po yung example ng mga tao who will suffer eternal fire. So, ibig sabihin, mamamatay talaga sila yon. Yung mga masusunog, mamamatay talaga sila. They will be no more. Pati yung mga buildings. Pati yung mga buildings, kahit pa magtago doon sa building, sunugin pati building, di pati siya sunog. Kahit magtago sa sasakyan niya, masusunog pa rin. Kaya yan po ang matibay na ebidensya na there is no such thing in the Bible as eternal torment for the souls of the wicked who will suffer eternally without dying. Because the wicked will certainly be devoured by the fire and they will die like those people in Sodom and Gomorrah. At ano po ang sabi ng Malachi 4 verse 3? They shall be ashes. Basahin natin. And ye shall tread down the wicked, for they shall be ashes under the soles of your feet in the day that I make, saith Jehovah of hosts. Nakita niyo na ang mangyayari. Yung mga wicked pala, they will be, when they will be burned, they will become ashes. Siyempre naman, pagka yung isang bagay, kahit yung tao, pag sinunog mo, nakapunta ba kayo sa crematorium? Pag sinusunog yung tao, pagkatapos yun, kung ilang oras yan, ang resulta doon, magiging abo. Kaya merong isang kapatid na na dinalaw namin after na namatay, di namin alam na namatay. Nung dumating kami doon, tinatanong namin, kumusta, nasaan na siya? Ay di sabi ng misis, nandyan po, linabas na yung maliit na jar. Sabi niya, nandito. Yun pala. Tapos yung isang maliit na jar na yon, yung ashes, hindi man lang napuno. Pero ganun lang yun, yung kanyang nagiging ashes. Okay, so ganun daw po ang mangyayari sa mga wicked. They shall be ashes under the soles of your feet. Once na sila po ay
sinunog. Okay. Sa 2 Peter 3 verse 10, ano pong mangyayari? Sabi dito, "But the day of the Lord will come as a thief in the night, in which the heavens shall pass away with a great noise, and the elements shall melt with fervent heat, and the earth also and the works that are therein shall be burned up." Ayan, masusunog talaga yon. Pati yung mga elements nandito sa lupa na ito. Kasi dito pala ang sunugan, dito sa lupa, mga kapatid. So there is no place, yung sabi nila iba na parang dito sa ilalim daw ng lupa, merong dito, merong lugar, there is a space doon na doon daw dadalhin yung mga souls of the wicked at doon daw sila susunugin. Hindi po tama yon. Hindi pa nag-exist yung fire, wala pa yung fire ngayon. Wala pang sinusunog sa impyerno sa ngayon. Ang totoo lang, mga kapatid. So wag po tayong magpadaya dito sa ganito na aral. Okay. So malinaw po ba, mga kapatid? Marami pa po tayong pag-aaralan, pero ang panahon natin hindi na pumapayag, kaya dito na po tayo magtatapos sa ating pag-aaral. Basta tandaan po ninyo, na-establish po natin sa pamagitan ng maraming mga talata na ito palang mga wicked, they will not be suffering or tormented forever in hellfire. At saka yung matorment doon ay hindi yung sinasabi nilang kaluluwa na yung walang disembodied spirit na hihiwalay sa tao. Hindi yon yung susunugin sa impyerno, kundi yung masamang tao na yung sabi ng Ezekiel 18 verse 4, "The soul that sinneth, it shall die." So yung kaluluwa daw na magkasala, yun ang parurusahan. At ang kaluluwa na sinasabi dito na nagkakasala na parurusahan ay yung tao na humihinga na meron siyang physical na katawan. Yan po ang definition ng Bible sa Genesis chapter 2 verse 7, na kung saan sinabi doon na nilalang ng Diyos ang tao sa alabok ng lupa, pagkatapos kompleto yung sangkap pero hindi humihinga, hindi kumikilos. So hanggat ihininga ng Diyos yung hininga ng buhay sa kanyang butas ng kanyang ilong, saka lang siya nagkamalay, saka lang kumilos yung kanyang mata, at saka yung kanyang utak nag-function, at ang lahat-lahat na yung kanyang puso ay tumibok na, saka na siya nagkabuhay, nagkamalay na siya tao, at siya na, yung tao nito na humihinga, na nakapagsasalita at kumikilos, yan ang tinutukoy doon na kaluluwa. Ito yung kaluluwa na nagkakasala, na kapag siya hindi magsisi, ito po yung dadalhin doon sa impyerno, susunugin at mawawala na siya dahil masusunog. Yan po, mamamatay siya, hahantong sa kamatayan. At pag namatay, siyempre hihiwalay uli yung hininga doon sa katawan. So for the meantime, na habang nandun pa yung katawan na nasusunog, ay di magsasuffer pa siya. Yan po ang buong katotohanan, mga minamahal na mga kapatid. Ito po ang katotohanan na ipalit natin, na ilagay sa ating isipan, at yung dati pong napapakinggan ninyo na doktrina ng eternal torment na hindi naman nakabase sa Biblia, kundi nakabatay lamang sa tradisyon ng mga tao, at ito ay batay din sa mga talata ng Biblia na na-misinterpret nila. Yun, tanggalin na natin sa ating isipan, mga minamahal. Dahil hindi yan nagbibigay sa atin ng comfort of the scriptures. Kasi hindi nga based on scriptures yan. At tanggapin natin na may pananampalataya ang mga katotohanan na ito na ating pinag-aralan, nang sa ganon ay maging malaya tayo dito sa mali na aral ng eternal torment. Okay, tatapusin na po natin ang ating pag-aaral sa pamamagitan po ng panalangin. Dakilang Diyos, sa kaitaasan po ng mga langit, ngayong gabi kami nagpapasalamat at inyong pinaliwanag sa amin ang katotohanan tungkol sa kahihinatnan ng mga hindi mananampalataya, na sila po ay mawawala, masusunog, mapaparusahan ng walang hanggang kaparusahan, sila ay mamamatay, at kung hahanapin mo sila sa kanilang lugar, hindi mo na masusumpungan because they will be destroyed
they will be devoured by the fire. At tulungan mo po ang lahat ng mga nakikinig na mga kapatid at mga kaibigan na sana po habang kami ay buhay ay piliin po namin na sumampalataya sa inyo, tanggapin si Kristo bilang aming personal na tagapagligtas para sa aming kaligtasan. Sa ganon ay hindi po mangyayari sa amin yung aming pinag-aralan ngayon, na hindi po kami susunugin o paparusahan sa impyerno ng walang hanggang kapahamakan. Ito ang aking dalangin para sa aking sarili, para sa aking pamilya, mga anak, para sa aking mga kapatid at mga kamag-anak, para sa aking mga kapatiran sa iglesia, at sa lahat po ng mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig sa aming programa ngayon, at sa mga taong makakarinig pa dito sa aming programa na naka-live at mai-upload sa Facebook. Ito ang aking dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Okay, good night po sa inyong lahat at maraming salamat sa inyong pakikinig. Sana magkaroon kayo ng mabuting at mapayapang pagtulog ngayong gabi. Hanggang bukas na ulit, tayo magkasama-sama sa programa natin. Ayos na.